Si Jin Mori ay tila isa lamang sa karaniwang high schooler na nakatira sa modernong Korea, ngunit sa totoo lang, siya ay isang napakalakas na tao na isang bihasang martial artist. Siya ay nakatira mag-isa sa isang bahay, at ang pinakamalapit na kamag-anak na mayroon siya ay ang kanyang lolo na nawala noong siya ay bata pa. Nagising si Jin Mori sa kanyang bahay at tumingin sa paligid upang makitang nasira ang kanyang alarm clock. Iniisip niya kung may mahalagang bagay ba siyang pupuntahan para sa araw na ito at napagtanto niya na kailangan niyang dumalo sa preliminary round para sa God of High School tournament ngayon. Siya ay nagbibihis, hinahawakan ang kanyang bisikleta, at buong lakas na nagpidal ng kanyang bike, na lubhang mapanganib sa daan. Ang God of High School ay isang sikat na martial arts tournament na pinahahalagahan sa buong rehiyon ng Seoul, Korea, at lahat ay nakatutok sa livestream sa mga laban na magaganap sa tournament. Naipit si Jin Mori sa traffic, nagmamadali patungo sa stadium nang makita niya ang isang biker na papunta sa kabilang direksyon, na hindi niya pinansin noong una ngunit napansin niya ang isang matandang babae sa lupa na sumisigaw na tumakas ang rider dala ang kanyang pitaka. Agad siyang tumalikod at kahit huli na, sinimulan niyang habulin ang rider. Hinahabol niya ang rider ng napakatagal, umiikot sa pagitan ng trapiko, umiiwas sa mga paparating na sasakyan, at kung minsan ay gumagawa pa ng mga stunt na nakamamatay. Bigla niyang nakita ang isang batang babae na halos kasing edad niya, habang ang grupo ng mga lalaki ay nag-flex ng kanilang mga kalamnan para sa kanya. Sinubukan niya itong bigyan ng babala ngunit hindi niya magawang umiwas at literal na tinamaan siya ng kanyang gulong sa mukha bago humingi ng paumanhin at nagpidal palayo. Ang babae, gayunpaman, ay hindi isang normal na babae at inihagis ang kanyang kahoy na espada, na tumama sa gulong ni Jin Mori, na nagpabagsak sa kanya. Tumakbo siya palapit sa kanya, hinawakan siya sa kwelyo nito, at sinimulang sigawan ang bagbog nitong mukha para bayaran ang basong nabasag niya. Bamulong si Jin Mori sa pamamagitan ng kanyang namamagang mga labi, na nagsasabi sa kanya na ang magnanakaw ay tumatakbo palayo na may dalang pitaka ng isang matandang babae. Natunaw ang kanyang puso, at bigla silang dalawa ay nagsimulang habulin ang magnanakaw. Nagpa siya ang rider na ipakita sa kanila kung sino ang tuso at lumiko ng napakatalim, umaasang mawawala sila, ngunit sa kanyang sorpresive, nasa likod pa rin niya ang mga ito habang ginagamit ng batang babae ang kanyang kahoy na espada upang hawakan ang kalsada at gawin ang mahigpit na pagliko. Nagpa siya ang rider na itapon ang isang bungkus ng pera upang makaabala sa kanila, ngunit sinabi ni Jin Mori sa batang babae na tumalon at biglang ihinto ang bisikleta. Umalis ang batang babae at sinubukang tumalon sa magnanakaw ngunit napaharap sa isang palatandaan sa kalsada. Nang biglang, sinuntok siya ng isang binata ng diretso sa mukha, nawasak ang kanyang motor at sa wakas ay nahabol siya. Lumalabas na silang tatlo ay kailangang pumunta sa torneo ng God of High School, at lahat sila ay halos hindi nakapasok. At habang hinahabol ang kanilang hininga, nagpakilala si Jin Mori sa iba. Ipinakilala ng cool na itim na buhok ang kanyang sarili bilang si Han Dae-wi, na nagtatrabaho sa isang lokal na supermarket, at ang magandang babae ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mira, na isang instruktor ng kaharian sa dojo ng kanyang ama. Isang lalaki mula sa administrasyon ang pumasok sa silid at sinabihan ang lahat na magtipon sa arena para sa kanilang pagpapakilala, at lahat ay umalis. Ipinapaliwanag ng komentarista ang mga patakaran ng labanan, at ang una at pinakamahalagang rules ay walang mga rules. Ang taong ito ay literal na nagsasabi sa atin na ang mga kalahok ay maaaring gumamit ng anumang armas na gusto nila at anumang pamamaraan. Nakikita natin ang isang grupo ng mga tao na may dalang mga stick, staff, at baseball bat. Ang lahat ay nagtitipon sa lugar at binibigyan ng health monitoring bracelet na nagtatala ng kanilang kasalukuyang katayuan. Kung ang sino man ay mababawasan ang HP, binibigyan sila ng agarang medikal na atensyon ng dalawang napaka-propesyonal na nurse na may malalaking personalidad. Ang komentarista ay nagtatanong kung ang lahat ay malinaw sa mga patakaran bago ideklara na ang labanan ay magsisimula na ngayon. Ang lahat ay nalilito dito dahil hindi pa sila nakalagay sa anumang uri ng bracket o hindi alam kung sino ang kanilang mga kalaban. Sa pag-aakalang ito ay maaaring isang pagkakamali, ngunit napagtanto ng ilan sa kanila na ito ay isang Battle Royale style match kung saan ang huling taong nakatayo ang nanalo. Napagtanto ito ng ilan sa mga fighter at sinimulang puntiryahin ang mga individual na mas mahina sa kanila para madali nilang matalo. Ang iba ay gumagamit ng mga tungkod na gawa sa kahoy, ang iba ay gumagamit ng nunchako, at ang iba naman ay panay ang tiwala sa kanilang mga kamao.
Ang isa pang batang babae na may malaking personalidad ay nagsimulang gumamit ng kanyang mga galaw sa pakikipagbuno, na natutunan niya sa kama, para magamit ng mabuti at nagsimulang bubugbugin ang mga tao. Habang ang nerd ay pasimpleng kumukuha ng baseball bat at nagsimulang magtambak ng mga katawan sa kaliwat kanan. Sa wakas, ipinakita ni Dewey ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang suntok upang talunin ang isang malaking kayod ng mga kaaway, at ginagamit din ni Mira ang kanyang kahoy na espada upang hiwain ang mga manlalaban, na ipinapakita sa lahat kung gaano siya kahusay sa paggamit ng kahoy na espada. Sa wakas, sinimulan ni Jin Mori na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa isang grupo ng mga umaatake sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang mga sipa, ganap na nangingibabaw sa buong kompetisyon. Ang mga laban ay malayo pa sa katapusan, gayunpaman, dahil ipinapahayag ng komentarista na mayroong isang last-minute wildcard entry sa labanan. At isang pares ng mga lalaki ang naglabas ng isang lalaki na pinigilan ng isang tuwid na jacket. Ang mukhang gorilla na freak na ito ay hindi nagdadalawang isip bago tumalon ng diretso sa labanan at isa-isang itinaboy ang lahat. Maging sina Dewey at Jin Mori ay nagulat sa hindi kapani-paniwalang bilis ng lalaking ito. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang mandirigma, sinisipa ang kanyang mukha at tinutuya ang iba dahil sa pagiging mahina. Kapag siya ay inaatake ni Mira, na gumagamit ng kanyang kahoy na espada upang subukang tamaan siya. Iniiwasan ni Mansok ang lahat ng kanyang pag-atake bago hinawakan ang kanyang kahoy na espada sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Ginagamit niya ang kanyang estilo ng espada para tamaan siya sa tiyan, pinalabas ang hangin mula sa kanya bago sinipa siya sa ulo gamit ang buong lakas niya. Ngunit wala silang epekto kay Mansok na pasimpleng itinulak siya pabalik bago tumawa sa kanyang mukha. Gayunpaman, tumigil ang kanyang pagtawa nang lumuhad si Jin Mori at ibinaba ang kanyang pantalon upang ipakita ang kanyang makukulay na boxer na puno ng mga cartons. Tumalikod si Mansok at nagtanong kung gusto niyang hipan ang kanyang trompeta, ngunit umatras si Jin Mori sa huling sandali at ibinalik ang kanyang pantalon sa pwesto bago siya atakihin. Napakahusay niyang iniiwasan ang mga sipa bago siya natamon ng isa sa mga ito, na ikinahadres niya sa pader. Mukhang nasa sabik si Mansok sa labanang ito, pareho sila ni Jin Mori na nagsimulang tumakbo patungo sa isa't isa upang tapusin ang laban na kanilang sinimulan. Gayunpaman, tumakbo si Mira sa likod ni Jin Mori at pinitik ang kanyang leeg dahil dala pa rin niya ang kanyang espada at hindi ito ibinalik sa kanya, na tinapos kaagad ang laban. Sa pamamagitan nito, idineklara ng tapos na ang unang round at ang lahat ay nagsimulang gumaling sa tulong ng mga nanomachians na na-inject sa loob ng kanilang katawan. Kinagabihan, bumalik si Jin Mori kasama sina Mira at Dewey at tinanong sila kung paano nila nalaman ang tungkol sa tournament na ito. Sinabi niya na siya ay nasa isang parke nang hilingin sa kanya ng isang lalaki na sumali sa paligsahan, kaya't siya ay nilabanan niya at natalo, at iyon ang dahilan kung bakit siya sumali sa paligsahan. Sumagot si Dewey na nilapitan siya ng isang lalaking berde ang buhok na nangako sa kanya ng pera, na lubhang kailangan niya, samantalang si Mira ay sumagot na gusto niyang buhayin ang dojo ng kanyang pamilya. Gayunpaman, inagaw muli ni Jin Mori ang kanyang espada upang tingnan ito, ngunit sinubukan ni Mira na bawiin ito, na nagresulta sa pagkahulog ng espada sa ilog sa ibaba, na ikinagalit ni Mira, na sumampal kay Jin Mori, at sinabihan siyang iwanan siya. Bumaba siya sa batis at nagsimulang maghanap para sa kanyang espada habang ginagamit ang maliit na flashlight sa kanyang telepono, ngunit sumagip si Jin Mori at sinimulan siyang tulungang hanapin ito. Humingi siya ng paumanhin sa kanya sa pagsampal sa kanya at ibinunyag niya na ang espada ay regalo mula sa kanyang yumaong ama, at iyon ang dahilan kung bakit nagtataglay ito ng maraming sentimental na halaga para sa kanya. Patuloy silang naghahanap, ngunit hindi pa rin sapat ang liwanag, ngunit sa kabutihang palad, naglabas si Dewey ng malaking spotlight at pinaliwanag ito ang batis upang bigyan sila ng sapat na liwanag upang magamit, at sa wakas ay nahanap nila ang espada. Kinabukasan, tumungo silang muli sa stadium para sa mga laban, at ngayon ang mga laban ay magiging one-on-one gaya ng nararapat. Natutulog si Jin Mori sa loob ng locker room nang lumapit si Mansok sa kanya at sinimulang sabihin sa kanya na crush niya siya. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang lalaking papogi ay lumapit kay Mansok at sinimulang sabihin sa kanya na iwanan si Jin Mori habang siya ay natutulog. Nang agad na pumasok si Mansok para sipain siya, ang papoging lalaking ay nailigtas ni Jin Mori sa pinakahuling sandali sa pamamagitan ng paghila sa kanya pabalik.
Bago sila makalaban, gayunpaman, inihayag ng komentariste na magsisimula na ang mga laban. Pumasok si Mira para sa kanyang unang laban at madaling ipinadala ang lalaking dumating upang labanan siya. Pagkatapos nito, tinawag si Jin Mori sa ring upang labanan ang isang mataba. Halatang madali niya itong matatalo sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga sipa at suntok. Ang susunod na laban ay sa pagitan ng wrestler na may malaking personalidad at isang random na dude. At napakadaling natalo ng wrestler ang umaatake sa kanyang kamanghamanghang mga galaw. The next match is fight between Dewey and a guy na mukhang kaka-divorce lang. Si Dewey ay karaniwang saitama sa puntong ito dahil kahit sino ang kanyang kalaban, tila natalo niya sila sa isang suntok. Sa wakas, magsisimula na ang laban ni Gamdo at Mansok. Isang hindi kapani-paniwalang matchup. Nagsimula na ang laban at nagpatuloy si Gamdo upang maghatid ng isang napakalaking suntok sa tiyan ni Mansok bago dumapo ang isang grupo ng mga suntok sa kanyang mukha, na inihagis siya sa karamihan. Nagsimulang magbilang ang referee hanggang 20, ngunit mukhang hindi nagmamadali si Mansok. Kalmado siyang bumangon at nagsimulang maglakad papunta sa ring bago tumalon sa loob ng nakakagulat na bilis. Sinalubong siya ni Gamdo sa himpapawid, sinisipa siya, ngunit inalis ni Mansok ang isang kamay niya mula sa mga hadlang, nilock ang kanyang pag-atake. Sa pagkakataong ito, si Mansok ay nagpapatuloy sa offense iba, na nagdedepensa laban sa mga pag-atake ni Gamdo bago siya sinimulang hampasin ng maraming strike sa katawan at ulo. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik sa kanya at nagsimulang sampelan siya ng paulit-ulit na sinasabi sa kanya na humingi ng kapatawaran. Ngunit tumingin si Gamdo sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya magmamakaawa sa kanya, anuman ang mangyari. Pinagalitan nito si Mansok na muling humawak sa kanyang lalamunan bago siya inihagis sa lupa at sinipa ang kalokohan mula sa kanya. Si Gamdo, gayunpaman, ay tumanggi pa ring magmakaawa, na ikinagalit niya kaya inalis niya ang isa niyang kamay mula sa pagkakahawak at binuhat siya bago tuluyang binali ang isang kamay niya. Ngunit siya ay pinigilan ni Jin Mori, na lumitaw sa kanyang likuran at sinipa siya ng diretso sa ulo. Inalis si Gamdo mula sa ring habang si Mansok ay tumalon patungo kay Jin Mori, ngunit nagawang sipin siya ni Jin Mori ng diretso sa mukha ng isang beses na inihagis siya sa labas ng ring. Gayunpaman, bago niya siya mahabol, si Jin Mori ay napalibutan ng isang grupo ng mga tao na nagsabi sa kanya na huminto, at sinabi sa kanya ng komentariste na ang kanyang ginawa ay isang paglabag sa mga patakaran at siya ay parurusahan para dito. Pero bago pa man siya makapagsalita, lumabas si Mansok na napapalibutan ng madilim na aura bago niya itinapon ang aura na iyon kay Jin Mori. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga organizer na nakapaligid kay Jin Mori ay madaling naharang ang pag-atake, ngunit si Mansok ay tila nagngangalit at tumalon sa loob ng ring upang labanan muli si Jin Mori. Kahit na napapalibutan siya ng kanilang napakalakas na organizer, nagawa niyang tumalon sa isa sa kanilang mga balikat at salubungin si Mansok sa ere bago naghatid ng nakakabaliw na 3-kick combo na itinapon siya sa lupa. Bumalik si Jin Mori sa loob ng ring, ngunit biglang, isang misteryosong puwersa ang nagtulak sa kanya pababa sa lupa. Isang lalaki ang dumating sa loob ng stadium, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Park Mo-jun, ang lumikha ng tournament na ito. Inanunsyo niya na ang ginawa ni Jin Mori ay isang matinding paglabag sa mga patakaran, at ang kanyang kaparusahan ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay inihatid si Jin Mori palabas ng ring ng mga organizer. Dinala si Jin Mori sa isang hiwalay na silid kung saan siya nagsasanay habang ang mga organizer ay nagpapasya kung ano ang mangyayari sa kanya. Mukhang wala siyang kinakatakutan, at pumunta pa siya para manood ng laban ni Mira. Kakalabanin niya ang wrestler ngayon, at bago pa man magsimula ang laban, pinagtatawanan ng wrestler si Mira, na sinabihan siyang gumamit ng mas malakas kaysa sa kahoy na espada. Nagsimula ang laban, at sinubukan ni Mira ang lahat ng kanyang makakaya na atakihin siya mula sa lahat ng direksyon, ngunit ang wrestler ay mas maliksi kaysa sa kanyang inaakala, na kaya niyang iwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake habang naglalabas ng isang grupo ng pinsala sa kaawa-awang Mira. Muli silang nag-aaway, at sa pagkakataong ito ay nataman si Mira, ngunit napigilan ng wrestler ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang hubad na mga kamay at hinampad siya ng ulo sa lupa. Bumangon pa rin si Mira, ngunit ngayon ay wala na siyang espada.
Nagpa siya ang wrestler na tapusin ang laban at pumasok para sa isa pang takedown, ngunit sa pagkakataong ito ay umiwas si Mira bago naglapag ng mabilis na slash gamit ang kanyang mga kamay, na nakakagulat na mas malaki ang pinsala sa wrestler kaysa sa espada, at nagsimulang dumyugo ang wrestler. Nagpa siya si Mira na sundin ang napatunayang naghahatid ng double slash gamit ang kanyang mga kamay, na muling nagdudulot ng malaking pinsala sa wrestler, na nagsimulang dumyugo at bumagsak sa lupa. Si Jin Mori, na nanonood ng laban na ito, ay nag-cheer para sa kanya, ngunit bago siya makapunta sa kanya, si Park Mo-jun, kasama ang isang green-haired commissioner, ay pumasok sa silid. Sinabi sa kanya ni Park Mo-jun na napagpasyahan na ang kanyang parusa at kailangan niyang labanan ang lalaking ito na nagngangalang Q. Kinamumuhian ni Jin Mori si Q, kaya sinabi niya kay Park Mo-jun na gusto niyang labanan ang blondie guy na nagngangalang R sa halip at nagsimulang mag-tantrum sa sahig. Naasar si Q at sinabi kay Jin Mori na mas malakas siya kay R. Nang marinig ito, muling bumangon si Jin Mori at sinabi sa kanya na bago sila mag-away, kailangan niyang mawala ang kanyang salamin dahil ayaw niyang masira ang mga ito. Kinagabihan, nakipagkita siya kina Dewi at Mira habang pauwi sa kanyang bahay at inaalok sa kanila ang mga prutas na ibinigay sa kanya ni Park Mo-jun upang mapunan niya ang kanyang lakas. Parehong tinanggihan ni na Dewi at Mira ang kanyang alok habang sinasabi niya sa kanila ang parusang napagdesisyonan para sa kanya. Bumalik siya sa kanyang lugar ng gabing iyon at sinimulang kainin ang natitirang mga prutas bago inilatag ang kanyang mga kumot para makapagpahinga, ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit at nagsimulang magsuka ng dugo. Napagtatanto ang lahat ng huli, ang mga prutas ay nolison. Kinabukasan, wala nang makikita si Jin Mori sa arena, ngunit ang unang laban ngayon ay sa pagitan ni Dewi at ng nerd. At ang nerd ay nagsimulang magbasa ng mga detalye tungkol kay Dewi, tulad ng kung ano ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, kung ano ang kanyang mga espesyal na galaw, at kung paano siya lumalaban sa pangkalahatan. Inaangkin niya na pinag-aaralan niya ang kanyang mga kalaban at ang kanilang sining ng napakalalim at nagkakaroon ng kumpletong pag-unawa sa kung paano sila lumalaban, upang malaman niya ang mga tamang depensa at kontra laban sa kanila. Tila nabigla si Dewi sa antas ng detalyeng alam niya tungkol sa kanya, ngunit nagpa siya siyang tumuon sa laban. Nagsimula ang laban at agad na sumugod si Dewi patungo sa nerd, sinusubukang suntukin siya, ngunit mabilis na umiwas ang nerd bago naghatid ng mga suntok sa katawan ni Dewi, kaya napaluhod siya. Napagtanto ni Dewi na ang nerd ay karaniwang hinuhulaan kung ano ang kanyang susunod na galaw, na lubhang nakakainis at problema para sa kanya. Muli silang nagsasagupaan, ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan ni Dewi ang lahat ng mga pag-atake na sinubukan ng nerd bago sinubukang magsipa, na agad namang na-block ng nerd. Nagpa siya ang nerd na samantalahin ito at ginamit ang kanyang espesyal na pag-atake, na nagpapakita ng isang grupo ng mga spike sa hangin at pinaputok ito kay Dewi. Ngunit handa na si Dewi na magseryoso sa wakas at gamitin ang kanyang espesyal na mahiwagang suntok, nakipag-away sila sa isang malupit na suntukan, ngunit nakuha ni Dewi ang pang-ibabaw at sinimulang bugbugin siya hanggang sa isang pool bago siya itulak laban sa singsing upang pumunta sa isang huling pag-atake. Pero napigilan niya ang sarili nang mapagtanto niyang natalo na ang nerd at bumagsak sa lupa. Si Dewi ang idineklara na panalo, at pareho silang umalis sa ring para sa susunod na laban, na nasa pagitan ni Jin Mori at Q. Pumasok si Q sa ring, ngunit wala pa ring bakas ng Jin Mori kahit saan. Nagsimulang mag-isip si Mira kung may nangyari dahil hindi palalampasin ni Jin Mori ang laban na ito para sa mundo. Nang ideklara na ng komentarista na si Q ang panalo dahil hindi nagpakita si Jin Mori, ngunit sa huling sandali, pumasok si Jin Mori sa stadium, tumakbo papunta sa ring, at tumalon. Isang beses lang dapat itumba ni Jin si Q sa lupa, at siya na ang idedeklarang panalo. Kalmadong tinanggal ni Jin Mori ang kanyang salamin, sinabi sa kanya na maaari itong masira bago siya itulak sa lupa sa napakakinis na paggalaw. Nagulat ang komentarista at nauutol na si Jin Mori ang nanalo sa laban. Si Q, gayunpaman, ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at nagalit sa kawalan ng respeto bago sinubukang suntukin si Jin Mori, ngunit umiwas lang siya at sinipa si Q sa isa sa mga poste. Nawala ang pagiging cool ni Q at inilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan sa anyo ng isang higanteng joker na may isang higanteng side. Nagsimulang tumakbo palayo si Jin Mori habang paulit-ulit siyang hinihiwa ng Joker habang ang tanging magagawa niya ay duck at tumalon habang umiiyak para humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung paano lalabanan ang bagay na ito. Ngunit nahuli siya ng Joker, na nagsimulang durugan siya sa mga kamay nito.
Bago pa maihatid ng Joker ang huling suntok, gayunpaman, nawala ito sa manipis na hangin na nag-iiwan kay Jinmori na nalilito. Tumangala siya para makita si Kyo na hawak ng iba pang commissioners habang si Park Mo-jun ay dumaan sa kanya, sinasabi kay Kyo na ang 3 buwan ng kanyang sweldo ay nabawasan para sa gawaing ito. Lumapit siya sa isang Jinmori na pagod, binati siya sa pagkatalo niya kay Kyo, at sinabi sa kanya na naibalik siya bilang katunggali sa tournament na ito. Lahat sila ay magsisimulang bumalik sa kanilang mga bahay habang ipinapahayag ng livestream na mayroon na lamang 4 na manlalaro ang natitira sa torneo ngayon, dahil tayo ay nasa semifinal round na. Si Mira ay itinugma laban kay Dewi, at si Jinmori ay itinugma laban sa isang random na lalaki na walang nakakaalam. Sa kanilang pagbabalik, gayunpaman, isang asulang buhok na lalaki na sakay ng isang napakamahal na kotse ang bumungad sa kanila at agad na lumabas dito, lumuhad ang isang tuhod, at nag-propose kay Mira na pakasalan siya, na ikinagulat nina Dewi at Jinmori. Isa pala itong napakayaman at sikat na influencer na mahusay na martial artist at more or less mukha ng martial arts sa kanilang bansa. Isang araw ay bumaba siya sa kanyang dojo matapos siyang tingnan mula sa malayo at diretsyong hiniling na pakasalan siya. Sasagot sana siya ng hindi, ngunit ang pangunahing layunin niya ay matupad ang the last wish of her father, na tiyaking makakaligtas ang estilo ng espada ng buwan sa pagsubok ng panahon at maipapasa niya ito sa susunod na henerasyon ng mga estudyante. Kaya nang sabihin sa kanya ng mayaman na batang ito na tutulungan niya itong ipalaganap ang abot ng estilo ng espada ni Mon mula sa kanyang impluensya, pumayag itong pakasalan siya kahit na hindi niya ito gusto. Talagang tutol si Jinmori dito dahil ang kasal na ito ay mangangahulugan na kailangan niyang umalis sa tournament na hindi niya gustong mangyari. Dumating siya sa kanyang dojo upang subukang magbago ang isip nito, ngunit sinabi nito sa kanya na wala itong pakialam sa kanya, at dapat niyang isipin ang sarili niyang gawain bago isara ang pinto sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo palabas at nakarating sa isang telephone booth kung saan tinawagan niya si Dewi at sinabi sa kanya ang lahat ng natutunan niya. Si Dewi, na nagtatrabaho ng maraming trabaho at dagdag na shift para kumita ng mas maraming pera at tumulong sa pagpapagamot ng kanyang matalik na kaibigan para sa cancer, ay walang sapat na oras para makinig sa pakikialam ni Jinmori sa buhay ng iba. Sinabi niya sa kanya na sila ay mga outsiders at hindi dapat subukang ipasok ang kanilang mga sarili sa mga sitwasyong hindi nag-aalala sa kanila bago ibaba ang telepono. Kinabukasan, dumating siya sa kasal ng walang imbitasyon at umupo sa tabi ng isang babae na kapatid pala ni Mira, na ngayon lang napagtanto na hindi gusto ni Mira ang taong pakakasalan niya at nagsimulang umiyak. Sinabi sa kanya ni Jinmori na narito siya para tumulong at kaibigan niya ito bago subukang makapasok sa seremonya. Gayunpaman, hinarang siya ng isang grupo ng mga security guard na nagsasabi sa kanila na walang sinumang walang imbitasyon ang pinapayagan at dapat siyang umalis kaagad sa lugar. Umatras si Jinmori, iniisip na aalis siya, ngunit tumalikod at sinubukang tumakbo sa kanila, ngunit nabigo ng husto. Inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga batuta at sinimulang salakayin si Jinmori, na patuloy na umiiwas sa kanilang mga pag-atake hanggang sa isang pag-atake na tatama sa kanya ay pinigilan ng pinakakol na tao na nabubuhay, si Dewi. Hinaranggan niya ang pag-atake bago sinuntok ng diretsyo sa mukha ang gwardya, na nagpatambo sa kanilang lahat. Ang lalaking ito ang totoong One Punch Man. Naglalakad sila sa loob ng silid, naputol ang seremonya. Ang mayamang lalaki ay tumingin sa kanila at sinabi sa kanila na umalis bago siya tumawag ng security, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang buong seguridad ay ipinadala ng dalawa sa kanila. Nagalit ang mayamang lalaki at inilabas ang kanyang espada bago tumakbo palapit sa kanila at inatake sila. Gayunpaman, kinuha lang ni Dewi ang espada at sinabihan si Jinmori na pumunta kay Mira. Tumakbo si Jinmori kay Mira, na sinabihan siyang umalis, ngunit sinimulan niya itong tanungin kung wala ba itong tiwala sa kanyang ama at sa itinuro nito, nagalit si Mira at sinimulang suntukin siya habang si Jinmori ay dumpensa lang laban sa kanyang mga pag-atake hanggang sa ang uncle ni Mira, ang tanging ama na mayroon si Mira, ay tumakbo sa pagitan ng kanyang suntok at sinabi sa kanya na si Jinmori ay nagsasabi ng totoo at dapat siyang makinig sa kanya. May realization si Mira kung saan napagtanto niya na noong sinabi ng kanyang ama na kailangan niya ng tagapagmana para magmana ng Moon Sword style siya ang tinutukoy niya at hindi ang kanyang tiyuhin. Ito ang nagpasya sa kanya na sisiguraduhin niyang mananatili ang estilo ng espada ng mag-isa, at lumapit siya sa mayamang lalaki na nagsasabi sa kanya na hindi niya ito pakakasalan.
Ang sleazeball ay tila nawala sa kanyang isip o isang bagay dahil nagsimula siyang tumawa na parang baliw sa isang murang pelikula bago niya ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, na nagpapakita ng sarili sa anyo ng isang ethereal samurai na katulad ng ginawa ni Q sa kanyang laban-laban kay Jinmori. Parehong nagulat sina Dewi at Jinmori ngunit sa biglaang bagong kumpiyansa na ito. Naninindigan siya kahit na inaatake siya nito at nilalazlaz ang tiyan niya. Kinukuha niya ang pinsala na parang isang kampyon bago gamitin ang kanyang estilo ng espada upang mapunta ang isang hit sa kanya, na nagpatambo sa kanya. Lumabas silang lahat at pinasalamatan sila ni Mira sa pagligtas sa kanya mula sa kasal na ito bago humingi ng tawad kay Jinmori sa naging malamig na pag-uugali sa kanya. Biglang narinig nila ang tumatawa na boses ng sleazeball na nagnakaw ng espada ni Mira at tumakbo kasama nito sa kanyang sasakyan. Sinubukan siyang habulin ni Jinmori, ngunit pinigilan siya ni Mira. Sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang espada para patuloy na maikalat ang mga galaw na estilo ng espada sa mundo at tatalunan niya si Dewi sa semi-finals bukas at mananalo rin sa finals. Pumasok ang susunod na araw. Hindi nagising si Jinmori minsan. Nagmamadali siyang pumunta sa stadium at dumating sa tamang oras upang saksihan ang mga huling sandali ng laban ni Mira at Dewi, na labis na nabigla sa kanya nang makita niya ang isang malupit na pambubugbog ng isang panig sa pamamagitan ng kamay, na sinasaktan si Mira ng walang humpay, nasugatan siya. Bumagsak siya sa lupa, ngunit tila aatake pa rin si Dewi nang pigilan siya ng referee, na sinasabing nanalo na siya sa laban. Napailing matapos makita ang kalmado at nakolektang kamay na kumilos ng ganoon, dumaan si Jinmori sa kanya papunta sa ring para sa kanyang semi-final fight. Pumasok si Jinmori sa susunod na laban at haharapin ng isang random na lalaki na nagsasabing siya si Suji Jin at kayang talunin siya ngayon. Inatake ng random na dude si Jinmori, ngunit umiiwas lang siya sa kanyang mga pag-atake bago gumawa ng isang pag-atake sa kanya na nagpabagsak sa kanya, na nagdedeklara kay Jinmori na panalo. Bumalik siya sa ward kung saan ginagamot si Mira at kinausap siya. Pinipilit niyang pasayahin siya, ngunit nalulungkot siya at nawasak sa inaasal ni Dewi habang seryoso niyang iniisip na magkaibigan sila. Sinabi sa kanya ni Mira na walang dapat ikalungkot. Mas mahina lang siya sa kanya, kaya natalo siya, at wala nang magagawa ang sino man doon. Si Jinmori, gayunpaman, ay nagpasya na siya ay maghihiganti kay Dewi at manalo sa torneo para kay Mira. Kinabukasan, pareho silang pumasok sa ring, at sinimulan na ng referee ang laban. Agad na tumakbo sina Jinmori at Dewi sa isa't isa at sinimulang sukatin ng isa't isa, ngunit sa halip na iwasan ang mga pag-atake ng isa't isa, sila ay kumukuha lamang ng mga hit ng isa't isa at pagkatapos ay sinusubukang gumanti. Pareho silang nasa parehong posisyon habang ang kamanghamanghang estilo ng pagsuntok ni Dewi ay sumasalungat sa estilo ng pagsipa ni Jinmori. Hindi kapani-paniwalang mahusay ang kanilang pakikipaglaban, na pareho silang naglanding ng ilang medyo mabigat na suntok sa isa't isa, at sa sandaling pareho silang nagtapos sa bawat isa sa baba ng ilang napakalaking pag-atake, na maaaring makapagpas siya sa kahihinatnan ng labanang ito. Sa wakas, nakuha ni Dewi ang itaas na kamay at sinuntok si Jinmori sa lakas ng loob at pagkatapos ay sa mukha, itinulak siya pabalik at pinadugo siya. Pinunasan ni Jinmori ang dugo sa kanyang mukha at sinabi kay Dewi na babayaran niya ang ginawa niya kay Mira bago tumakbo papunta kay Dewi, na naghahanda para sa kanyang espesyal na suntok. Siya pagkatapos ay damapo ng isang napakalaking sipa sa lakas ng loob ni Dewi, na nagpapadala sa kanya ng paglipad laban sa poste sa sulok kung saan siya nahulog. Umakyat si Jinmori at nagbigay ng kamay, at hinawakan ito ni Dewi at humingi ng paumanhin kay Jinmori habang sinasabing hindi niya talaga itinuturing na kaibigan ang sinuman, at sinipa siya sa mukha bago nagpas siyang gamitin ang kanyang hindi kapani-paniwalang espesyal na pamamaraan ng pagsuntok. Na may 4 na anyo, ginamit niya ang unang anyo para tamaan siya sa tiyan bago gamitin ang pangalawang anyo para tanggayin siya ng buhawi, at pagkatapos ay ang pangatlong anyo kung saan tinamaan niya si Jinmori ng suntok na nagtutulak sa kanya hanggang sa ganap. Si Jinmori, gayunpaman, ay kahit papaano ay nakakabawi pa rin at tumakbo patungo sa Dewi upang mapunta ang isang mapaminsalang sipa, habang si Dewi mismo ang naniningil sa panghuling form, at pareho silang napunta sa kanilang mga hit sa parehong oras. Ngunit ang pag-atake ni Dewi ay unang nakarating sa kanya, at si Jinmori ay natambag duguan ang buong katawan. Gayunpaman, biglang dumating si Park Mojon at tinawag si Dewi sa kanyang tabi at sinabi sa kanya na hindi nila nailigtas ang kanyang kaibigan at kamamatay lang niya.
para siyang truck na tinamaan nito, at pakiramdam niya ay nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Lumalabas na si Park Mo-jun ay nakipagkasundo sa kanya, na nagsasabing ibibigay niya ang kanyang kaibigan sa suporta sa buhay, ngunit kailangan niyang manalo sa semi at sa final sa isang nangingibabaw na paraan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay walang humpay na agresibo at walang awa din kay Mira, ngunit ngayong nawalan siya ng kaibigan, wala siyang motibasyon na lumaban. Bumagsak siya sa kanyang likuran, habang si Jin Mori ay muling bumangon, na sinasalungat ang inaasahan ng lahat na wala siya sa laban. Muli ring tumayo si Dewi, at sinimulan siyang salakayin ni Jin Mori, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi man lang siya sinubukang atakihin ni Dewi ngunit patuloy na ipinagtatanggol ang kanyang sarili ng kalahating puso habang si Jin Mori ay nagpapatuloy sa offense iba. Sinuntok siya ni Jin Mori sa lakas ng loob at tatanggap na sana ng nakakatakot na sipa sa ulo nang biglang narinig nila ang boses ni Mira na nagsasabi sa kanya na pigilin ang sarili. Huminto si Jin Mori sa gitna ng pag-atake, at bumalik si Dewi sa realidad. Ipinakita nito sa kanya ang isang liham na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan, na nagsasabing alam niyang malapit na siyang mamatay at masaya siyang magkaroon ng kaibigan na tulad ni Dewi na lumalaban para sa kanya, ngunit ngayon ay gusto niyang ipaglaban niya ang kanyang sarili. At ngumiti sa kanya at sinabihan siyang panatilihin itong ligtas para sa kanya habang tinatapos niya ang laban. Pareho silang nakikisali sa isang mahabang pabalik-balik, sa dulo kung saan ginamit muli ni Dewi ang kanyang pinakamalakas na diskarte at tinatangay si Jin Mori. Si Jin, gayunpaman, ay may bagong nahanap na lakas at ginagamit ito upang mag-ipon ng isang huling pag-atake, na siyang pinakamalakas niyang sipa. At nang mawala ang usok, nakita niya na nakadapa si Dewi sa lupa, at idineklara si Jin Mori na panalo sa paligsahan. Inilahad ni Jin Mori ang kanyang kamay, at sa wakas, nagsimula silang makita ni Dewi bilang magkaibigan at tinulungan sila para makaalis sa ring. Ang mga posisyon ng una at pangalawang ranggo sa preliminary ay kinuha ni Jin Mori at Dewi, ngunit ang pangatlong pwesto ay walang laman pa rin, kung saan si Mira at ang random na lalaki na binugbog ni Jin ay maglalaban-laban. Nagsisimula ang laban kay Mira at ang random na dod na nag-aaway sa gitna, kung saan sinubukan siyang hampasin ni Mira habang sinusubukan lang ni Rondo na hawakan ang kanyang posisyon. Nang magdesisyon si Mira na tapusin ang komedya na ito, tinamaan niya ito ng diretso sa mukha gamit ang kanyang espada, na tinapos agad ang laban. Pagkatapos ng laban, lahat sila ay nagsimulang umuwi at pag-usapan ang kanilang mga nalalapit na laban, na magiging 3-on-3 team fights sa halip na 1-on-1s. Muling sumulong sina Dewi at Mira, iniwan siya dahil ayaw nilang iugnay ang kanilang mga sarili sa kahihiyang maaaring idulot ni Jin Mori sa kalsada. Habang sinusubukan niyang abutin ang mga ito, tumawid siya sa isang matandang lalaki at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Agad siyang lumingon ngunit wala siyang nakitang tao doon na ikinagulat niya. Kinabukasan, pumunta siya sa isang pampublikong parke at nagpas siyang magsanay ng mag-isa. Ngunit sa klasikong paraan ng Jin Mori, naaabala siya ng anumang gumagalaw na bagay sa kanyang paligid. Nagsisimula siyang habulin ng isang pusa, pagkatapos ay nagsimula siyang mag-yoga bago magboluntaryong mamulot ng basura, at sa wakas, umakyat siya sa isang puno para kumuha ng lobo para sa isang grupo ng mga bata. Kinabukasan, nagising si Jin Mori nang may kumatok sa kanyang pinto, at binuksan niya ito upang makita sina Dewi at Mira na nakatayo sa kanyang pintuan. Habang nagagalit si Mira sa kanya dahil sa palaging oversleepang, si Jin Mori ay nagtataka kung saan nila nakuha ang kanyang lokasyon, kung saan siya ay sumagot na nagtanong lang sila sa Terman Administration tulad ng ginawa niya noong siya ay pumunta sa kanyang bahay noong siya ay ikakasal. Pumasok sila sa kanyang bahay at nakitang siya ay nakatira mag-isa, at ang kanyang bahay ay parang palaboy na may maruruming pinggan sa lababo at lahat ng uri ng basurang nakalatag sa paligid. Nakita nila ang isang larawan niya kasama ang kanyang lolo sa dingding, at ipinaliwanag niya na dati siyang nakatira sa bundok kasama ang kanyang lolo. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangang ma-enroll si Jin Mori sa paaralan at kailangang makakuha ng formal na edukasyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya lumipat dito. Ngunit iniwan siya ng lolo upang bumalik sa bundok. Nakahanap din si Mira ng litrato niya kasama ang isang mag-asawa at curious na nagtanong kung ito ba ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi sa kanya ni Jin Mori na hindi sila. Lahat sila ay tumungo sa stadium, at habang nasa daan, ipinaliwanag ni Dewi na nakipag-usap siya kay Park Mo-jun kung saan tinanong nila siya kung ano ang mga ibang kapangyarihang iyon na ginamit ni Kyo at ng mayamang Don.
Ayon kay Park Mo-jeon, ang mga Diyos ay matagal nang patay, ngunit mayroong isang bagay sa mundo na kilala bilang isang chakra na tumutulong sa kanila na gamitin ang kapangyarihan ng mga Diyos kung itutulak nila ang kanilang sarili sa sukdulang limitasyon. Binalaan din niya siya na mula ngayon ay dapat niyang asahan na ang bawat kalaban na makakaharap niya ay magkakaroon ng mga hindi makamundong kapangyarihang ito at dapat maghanda ng naaayon sa pakikitungo sa kanya. At inilarawan din ni Mira ang kanyang pagtakbo kasama ang isang komentarista mula sa mga laban at ipinaliwanag na siya ay talagang bulag at isa ring eskrimador na katulad niya ngunit dating nag-aaral sa ibang paaralan. Sa wakas, narating nila ang stadium o nagtipon sila sa locker room para tingnan ang mga koponan. Gayunpaman, napansin ni Mira na nagbago ang komentarista at nag-aalala tungkol sa kanya. Lumalabas na napatay ang commentator dude noong araw na iyon nang makatagpo siya ng isang assassin na naka-playboy na costume na kabilang sa isang napakalakas na grupo at maaaring magdulot ng panganib sa mga contenders. Pumunta si Jin Mori at ang kanyang koponan sa stadium, at inanunsyo ng bagong komentarista na ang unang labanan ay sa pagitan ng koponan ni Jin Mori at ng isa pang koponan, na ikinagulat nila, dahil umaasa silang manood ng ilang laban upang makita kung gaano kahusay ang mga manlalaban bago sila mismo ang lalaban. Ngunit mukhang hindi kakampi ang swerte, at napipilitan silang lumaban sa pinakaunang laban. Nagkukumpulan silang lahat sa paligid ng ring dahil wala na silang maraming oras, at doon nila unang nakita ang kanilang mga kalaban. Ang isa sa kanila ay isang lalaki na nagngangalang Gidong, ang pangalawa ay si Pangkwang, at ang pangatlo ay si Jiang Mi. Ang komentarista ay nag-anunsyo ng mga patakaran ng labanan, na napakalinaw, ang mga laban ay magiging one-on-one, at ang unang koponan na magkakaroon ng dalawang panalo ay idedeklarang panalo at susulong sa next round. Ang unang laban ay sa pagitan ni Jin Mori at Gidong. Pareho silang pumasok sa ring habang sinasabi ni Mira kay Jin Mori na mag-ingat. Ngunit siya ay eksaktong kabaligtaran ng maingat at sobrang kumpiyansa dahil sa isang lihim na pamamaraan na natutunan niya bago magsimula ang labanan. Ipinahayag ni Jin Mori na gagamit siya ng isang lihim na pamamaraan na maglalabas ng lahat ng kanyang nakatagong enerhiya, na magpapalakas sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang pindutin ang kanyang sarili sa buong katawan na parang nag-acupuncture na itinuro sa kanya ng matandang lalaki sa parke. Pagkatapos gawin iyon, nagpakita siya ng fighting stance na medyo nagpatakot kay Gidong, ngunit pagkatapos ay napansin niya na si Jin Mori ay nanginginig at hindi makagalaw. Lumalabas na napindot niya ang lahat ng maling pressure spot na nagresulta sa kanyang pagka-disable. Sinamantala ito ni Gidong at sinimulan niyang bugbugin si Jin Mori at sipain siya, habang si Mira at Dewi ay napalingon sa kahihiyan. Sa sorpresa ng lahat, si Gidong ang idineklara na panalo, habang dinadala ni Mira at Dewi ang nabugbog na si Jin Mori. Kahit na ang matanda ay tila nahihiya at galit kay Jin Mori dahil sa kanyang performance, at ngayon ang lahat ng pressure ay na kay Dewi at Mira na manalo sa kanilang mga laban, kung hindi, sila ay madidisqualify sa pinakaunang labanan. Pumasok si Dewi sa ring para sa kanyang susunod na laban, at ang kanyang kalaban ay si Pangkwang, na siyang pinakamatandang manlalaban sa torneo sa edad na 38. Nagsimula ang labanan, at pareho silang nagsimulang subukan ang lakas ng isa't isa. Sa umpisa pa lang, tila nangunguna na si Dewi habang umiiwas siya sa suntok ni Pangkwang at umatake ng isang malakas na suntok bago naglanding ng two-kick combo. Si Pangkwang, gayunpaman, ay matibay at tinatanggap ang lahat ng pinsalang iyon nang walang anumang problema bago hinawakan si Dewi sa pamamagitan ng kanyang sinturon, iniindayog siya sa paligid ng ring, at itinapon siya sa itaas. Tila sobrang nalilito si Dewi dahil hindi niya matandaan na bumili siya ng mga tiket para sa roller coaster, ngunit bumalik siya sa realidad nang suntukin siya ni Pangkwang. Tumakbo si Pangkwang patungo sa kabilang panig ng ring, nagpaplanong tapusin ang laban, ngunit wala siyang ideya na tinawag ni Saitama si Dewi na Big Daddy, at naghatid ng isang mapanirang suntok, pagkatapos ay umatake ng kanyang combo. Sinimulan niyang suntukin si Pangkwang, ngunit may kaunting tibay si Pangkwang habang tinatanggap niya ang pambubugbog bago muling tumayo. Tumakbo si Dewi patungo kay Pangkwang upang atakihin siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit ni Pangkwang ang kanyang chakra at tinamaan si Dewi ng isang mahiwagang hammer blast na tumama kay Dewi at naitapon sa gilid ng ring. Si Dewi, gayunpaman, ay muling bumangon at walang sabi-sabing nagsimulang tumakbo muli patungo kay Pangkwang, na naglabas ng isang higanteng martilyo at buong lakas na tinamaan si Dewi.
Si Dewi, gayunpaman, ay isang beast at sinalo ang pag-atake bago ipakita kay Pangkwang kung bakit siya tinawag na Big Daddy ni Saitama at naghatid ng isang suntok sa higanteng martilyo, na nabali ito at nagpatamba kay Pangkwang. Si Dewi ang idineklara na panalo, at ngayon ang tiebreaker match ay dapat mangyari sa pagitan ni Namira at Jiang Mi. Pareho silang pumasok sa ring para sa isang face-off habang parehong ginagamot ng nurse sina Dewi at Jinmori. Pareho silang nakikisali sa isang klasikong sword fight na walang sino man sa kanila ang nagbibigay daan para sa kalaban na maghatid ng anumang mga hit. Ngunit tila medyo malinaw na nahihirapan si Jiang Mi na makipagsabayan kay Mira. Patuloy silang nag-aaway hanggang sa makakita si Mira ng isang siwang, at tinamaan siya ng diretso sa tiyan. Tumingin si Jiang Mi sa kanyang mga kasamahan at nakakuha ng isang huling inspirasyon bago tumakbo patungo kay Mira para sa isa pang sagupaan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagagawang hatiin ni Mira ang kanyang kahoy sa kalahati. Si Jiang Mi ay ginamit ang kanyang chakra na lumilikha ng isang lightsaber, at inaatake si Mira. Si Jinmori naman ay simpleng ine-enjoy ang kanyang sandwich dahil temporary lang ang mga babae, pero forever ang pagkain. Tinanong ng nurse ang dalawa kung hindi sila nag-aalala sa kanilang kaibigan, ngunit sumagot si Jinmori na hinding-hindi matatalo si Mira laban kay Jiang Mi. Ginagamit ni Jiang Mi ang kanyang lightsaber at sinira ang kahoy ni Mira sa pagkakataong ito. Ngunit si Mira ay hindi natakot sa kanya, at siya ay tumalon upang magbigay ng isang malakas na sipa, na nagpatamba kay Jiang Mi. Si Mira ay idineklara na panalo, at ang kanyang koponan ay kwalipikado para sa susunod na round. Lahat sila ay umalis sa ring at tumayo sa sulok upang panoorin ang susunod na laban, na sa pagitan ng dalawang hindi kilalang koponan. Ang unang laban ay sa pagitan ni Jegel at Jugok. Nagsimula ang labanan, at ginamit ni Jugok ang kanyang maliit na wand upang lumikha ng flaming star sa hangin at itinapon ito patungo sa Jegel, ngunit hindi siya humanga sa kanyang pag-atake, kaya ginamit na lang niya ang kanyang higanteng petang para saksakin si Jugok bago inutusan ang petang na nguyain siya ng buhay. Tila nabalisa dito ang mga audience nang biglang tumalon sa ring ang kasambahay ni Jugok at sinubukang salakayin si Jegel pero 2 beses nasaksak sa tiyan at bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Si Jegel ay gumagalaw patungo sa walang malay na batang babae at nagsimulang sipin ito upang alisin ang mabigat na layer ng makeup sa kanyang mukha, nang sabihin ni Mira kay Jinmori na hindi siya maaari at hindi dapat pumunta sa ring upang iligtas siya, dahil ito ay maaaring mga hulugan ng kanilang pagka-disqualify sa paligsahan. Gayunpaman, sinabi ni Jinmori sa kanya na maaari niyang pigilan siya. Ngunit tumalon na pala si Dewi sa ring at sinipa si Jegel sa mukha, tinulak siya palayo sa dalaga. Tila hindi inaasahan ni Jegel ang sipa ngunit gayunpaman ay nagpa siya na ituloy ang laban. Ngunit ang komentarista ay tumalon sa huling sandali at pinahinto silang dalawa, na sinasabi sa kanila na ang anumang karagdagang aksyon ay maaaring magresulta sa diskwalifikasyon. Ang distraction ay nagbibigay kay Jugok ng pagkakataon, at gumamit siya ng electric magic para atakihin si Jegel, ngunit inaalis niya lang ang pag-atake bago tumakbo sa kanya at gumamit ang isang napakalakas na suntok at pitang, at kinain lang ang kalaban gamit ang malaking bunganga nito. Ang nagwagi sa laban na iyon ay si Jegel at ang kanyang koponan, habang si Dewi ay nasuspend sa pakikipaglaban sa susunod na laban. Sinisigawan siya ni Mira dahil sa ginawa niya ngunit huminto siya para panoorin ang laban ng isang napakalakas na manlalaban na nagngangalang Park Elpio. Mukhang dahado ang koponan ni Elpio dahil natalo ang unang manlalaban mula sa kanilang koponan sa unang laban. Si Elpio, gayunpaman, ay nagpapasaya sa kanya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Mananalo sila sa susunod na laban, na kung saan ay sa pagitan ng isang babaeng Goku at isang malaking tao na nakasuot ng uniforme ng sundalo. Sinabihan siya ni Elpio na mag-ingat at gamitin ang kanyang momentum laban sa kanya. Sinabihan siya ni Goku na tumahimik at pumasok para sa laban. Nagsisimula ang laban, at ang malaking tao ay nagsimulang umatake sa babae. Sinubukan niyang sunggaban si babaeng Goku para i-cockslam niya ito, ngunit mabilis si babaeng Goku at hindi siya binibigyan ng pagkakataong mahawakan siya. Habang siya ay na-out of balance, naghatid siya ng isang malakas na sipa diretso sa kanyang mukha, agad siyang natamba at nanalo sa laban. Binati siya ni Elpio at pumasok para sa kanyang laban ngayon, na magpapas siya kung kaninong koponan ang mananalo. Ang kanyang kalaban ay parang punk at sobrang yabang. Pareho silang pumasok sa loob ng ring, at nagsimula na ang laban.
Agad na naglabas si Elpio ng ilang uri ng misteryosong aura, na nararamdaman sa buong stadium. Tila, sa tuwing ginagawa niya iyon noon, lahat ng kanyang mga kalaban ay sumusuko dahil sa sobrang takot. Ang Punk, gayunpaman, ay tila walang utak at iniisip na si Elpio ay nagtatago ng isang electric fan or kung ano paman, kaya hinahamon niya ito sa pakikipaglaban. Ang Punk ay tumatakbo sa pamamagitan ng isang suntok, ngunit si Elpio ay madaling mailihis ito bago siya sinipa sa mga binti na sinisira ang kanyang balanse. Pagkatapos ay sinimulan ni Elpio na gamitin ang kanyang kakaibang pamamaraan kung saan sinimulan niya ang pagsuntok at pagsipa sa kanya ng sabay-sabay, habang sinusubukan ng Punk na mag-counter-attack. Si Elpio, gayunpaman, ay nagawang madaig siya at masuntok sa sulok ng ring. Ang Punk ay tila nabalisa at tumatakbong muli patungo kay Elpio. Iniiwasan lang ni Elpio ang kanyang pag-atake muli at ginamit ang kanyang espesyal na pag-atake. Nagalit ang Punk Boy at inilabas ang kanyang chakra. Inaatake ng itim na chakra si Elpio, ngunit napakabilis niya at nagagawa niyang iwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake ng medyo madali. Tumakbo siya sa pagitan nila at naabot ang Punk para sa isang panghuling pag-atake, ngunit ginagamit ng Punk ang kanyang itim na chakra upang makuha si Elpio. Bigla siyang napunta sa likod ng Punk at naghatid ng isang napakalakas na sipa sa kanyang mukha, pinatumba siya at nanalo sa laban para sa kanyang koponan. Pinagmasdan ng mabuti ni Jin Mori at napansin niya na ang hoodie na suot ni Elpio ay may disenyo ng tigre, na eksaktong kapareho ng disenyo ng lolo ni Jin Mori sa kanyang uniforme ng militar. Habang magkasamang bumalik sa kanilang mga bahay, pinag-uusapan ni Namira at Dewi kung paano sila lalakas, at binanggit ni Dewi na sinabi sa kanya ni Park Mo-jeon na lahat sila ay makakamit ang hindi makamundong kapangyarihan ng chakra, at ito ay lubos na nakasalalay sa bawat gumagamit dahil ang ilan sa kanila ay tila nagtatrabaho sa buong buhay nila at nabigo pa ring makuha ito, samantalang ang ilan sa kanila ay nakakamit lamang ito sa isang iglap. Si Jin Mori, na tahimik na naglalakad sa likod, ay nagkomento na hindi niya gusto ang kapangyarihang iyon dahil ang kapangyarihang iyon ay hiniram at hindi sa kanya. Gusto niyang lumakas ng mag-isa nang walang tulong mula sa ibang mga kapangyarihan. Sinusubukan ni Mira na ipaunawa sa kanya kung gaano ito kahalaga para sa kanilang mga laban, ngunit umalis na lang siya, na sinasabi sa kanila na mayroon siyang gagawin. Umalis siya at naalala ang huling pagkikita nila ni Park Mo-jeon ng kinunan sa lokasyon ng huling eksena ng kanyang lolo at kung paano nawasak ang buong lugar ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi rin niya sa kanya na nakakita sila ng mga mantsa ng dugo na pag-aari ng kanyang lolo, at ang posibilidad na mabuhay siya ay napakababa. Umupo si Jin Mori sa bench, iniisip kung buhay pa ba ang kanyang lolo o hindi. Nang lumapit si Elpio sa kanya at binati siya, iniabot niya ang isang kamay ng pagkakaibigan, at sa sandaling hinawakan ni Jin Mori ang kanyang kamay, hinawakan siya ni Elpio at sinimulang atakihin siya ng hindi mabilang na mga suntok at sipa, na sinasabing pinapanood niya si Jin Mori mula pa noong mga paunang round at gusto na siyang makipaglaban mula noon. Sinubukan niyang gumawa ng sipa, ngunit hinaranggan ito ni Jin Mori. Gayunpaman, sa kanyang sorpresive, binaliktad ni Elpio ang kanyang block at tumalon sa ibabaw niya ngunit huminto lamang bago nilapag ang huling suntok. Tinanong ni Jin Mori kung bakit siya tumigil, ngunit sumagot si Elpio na maaari niyang itanong ang parehong tanong habang nakikita niyang handa na si Jin Mori para sa isang malakas na sipa sa ulo. Tumayo silang dalawa, at humingi ng paumanhin si Elpio sa pagiging marahas at sinabi sa kanya na simula nang makita niya si Jin Mori sa prelims, nangangati na siyang labanan siya. Sinabi ni Jin Mori sa kanya na ito ay mabuti at tinanong siya tungkol sa marka ng tigre sa kanyang likod. Tumugon si Elpio sa pagsasabing ang marka ay dapat na parangal sa lolo ni Jin Mori at sinabi sa kanya na namatay ang kanyang ama noong bata pa siya, at siya ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin ng kanyang ina. Ang tiyuhin ay may dojo ngunit ito ay pabaya, hindi talaga siya inaalagaan. Nakaramdam ng pag-iisa at takot si Elpio, ngunit isang araw, habang nagmumuni-muni siya sa ilalim ng puno, tumalon ang lolo ni Jin Mori sa loob ng compound at binati siya. Sinabi niya na kaibigan siya ng lolo ni Elpio noong pareho silang nasa militar at ipinakita sa kanya ang larawan nilang magkasama. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang isang libro na naglalaman ng mga lihim na pamamaraan ng isang martial art form na nilikha mismo ng kanyang lolo at iniwan ang libro sa lolo ni Jin Mori bago siya namatay. Sinabi ng lolo ni Jin Mori kay Elpio na huwag matakot at matutong lumaban mula sa aklat na ibinigay niya sa kanya upang maging siya ay maging isang malakas na tao at maipagmalaki ng kanyang lolo.
Habang nagsasalita, gayunpaman, inilagay ni Elpyo ang kanyang kamay sa likod ni Jinmori, at nang lumingon si Jinmori upang makita, nakita niya na ang kanyang kamay ay nasaksak ng mga ngipin ng Peiteng. Ito ay lumabas na si Jegal ay nagpaputok ng isang pag-atake kay Jinmori nang walang anumang dahilan. Nagalit si Elpyo sa kanya at sinabi sa kanya na kung may problema siya sa kanya, dapat niyang labanan siya sa ring, ngunit kung muli niyang atakihin ang sinuman sa kanyang mga kaibigan, tatapusin niya ang buhay ni Jegal. Ngumiti lang si Jegal at naglakad palayo, iniwan si Jinmori na nalilito. Lumingon si Elpyo kay Jinmori at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Jegal, at siya ay isang napakadelikadong kalaban. Nagtanong si Jinmori tungkol sa kanyang nasugatan na kamay, ngunit lumalabas na sa panahong iyon, gumaling din ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, nagpaalam na sila sa isa't isa at naghiwalay na sila, habang iniisip ni Jinmori kung gaano siya kaina at hindi man lang siya nakasagot sa pag-atake ni Jegal. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Dewi, nakita niya si Commissioner Q na naghahanap ng sukli sa ilalim ng vending machine. Naputol na pala ang isang taon niyang sweldo dahil sa mga ginawa niya. Dinala siya ni Dewi pabalik sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho, gumawa ng pagkain para sa kanya, at sinubukang makipag-deal. Sinabi niya sa komisyoner na kung tuturuan niya siya ng martial arts at gumagamit sila ng chakra, papakainin niya siya tuwing gabi ng libre sa pamamagitan ng pagluluto sa kanya ng masarap na pagkain. Nag-isip sandali ang komisyoner ngunit nagpa siya na wala na siyang ibang mga opsyon at pumayag. Kinabukasan, parehong nakatanggap sina Mira at Dewi ng abiso na kaarawan ni Jinmori ngayon at nagmamadaling pumunta sa kanyang bahay kung saan nakita nila itong nagtatampo malapit sa larawan ng kanyang lolo. Pinasaya nila siya, at lahat sila ay nag-e-enjoy sa hapon na kumakain at nagsasaya. Kinabukasan, nagising si Jinmori sa isang larawang inihatid sa kanyang bahay na nagpapakita sa kanyang lolo na nakagapos at binugbog sa isang lugar na may address sa likod ng larawan, na nagsasabi sa kanya na pumuntang mag-isa. Nagpa siya si Jinmori na tumulong sa kanyang lolo kahit na may laban siya ngayon. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at nagsimulang magpidal sa pinakamabilis niyang makakaya habang nangangakong babalik siya bago magsimula ang laban anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, parehong hinahanap nina Dewi at Mira si Jinmori kung saan-saan. Hinanap nila ang kanyang bahay sa bawat ibang lokasyon na alam nila, ngunit hindi nila siya mahanap. Lumapit sa kanila ang isa sa mga komisyoner at sinabi sa kanila na magsisimula na ang laban, at kailangan nilang nandoon kung ayaw nilang ma-disqualify. Sinabi nila sa kanya na nawawala si Jinmori, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi ito mahalaga. Kung gusto nilang manatili sa laban, dapat silang pumunta sa stadium. Sinabi sa kanya ni Dewi na kailangan lang nilang manalo ng 2 laban, at pagkatapos ay maaari silang maging kwalipikado kahit na wala si Jinmori, ngunit ipinaalala sa kanya ni Mira na nasuspend siya sa laban na ito, na isang malaking problema. Ngunit sinabihan siya ni Dewi na lumaban muna at subukang itigil ang labanan hanggat maaari habang sinusubukan niyang hanapin kung saan nagtatago si Jinmori. Ngumiti siya sa kanya at pumasok para sa laban, habang si Dewi ay nagsimulang maghanap muli kay Jinmori. Nakapasok siya sa loob ng ring, at ang kalaban niya ay isang lalaking nakahod na nagsasabi sa kanya na naghihintay siyang lumaban sa kahalili ng Moonlight Sword style sa napakatagal na panahon. Itinapon niya ang kanyang balabal upang ipakita ang isang ganap na naka-jack-up na itim na dod na nagngangalang Marinli na nagpahid ng baby oil sa buong katawan niya. Sinabi niya sa kanya na narito siya upang subukan kung kaya niyang hawakan ang tunay na kapangyarihan ng estilo ng espada o hindi. Nagsimula ang laban, at sinubukan niyang hampasin siya ng kanyang espada, ngunit sa kanyang pagtataka, wala sa kanyang mga pag-atake ang nagdudulot ng anumang pinsala dahil pinahiran niya ng baby oil ang kanyang sarili, at ang mga pag-atake ay dumaldez lamang sa kanya. Sinusubukan niyang gumamit ng mga diskarte sa grappling at pinapasok siya sa isang chokehold bago siya sinipa sa tiyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang espesyal na pamamaraan, ngunit hinawakan siya ni Marinli mula sa likuran at tinanong kung gusto niyang laruin ang espadang ito. Gayunpaman, sinaksak ni Mira si Marinli sa kanyang rock hard abs gamit ang kanyang espada bago lumayo sa kanya. Muli siyang tumakbo sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hinagisan siya ng espada ng isa sa mga kasamahan ni Marinli, at pareho silang nagsalubong. Napagtanto ni Mira na ang espada na ginagamit niya ay pagmamay-ari ng kanyang ama, na ninakaw ng mayamang lalaking iyon na gustong pakasalan siya.
Sinisigawan niya ito upang ibalik ito sa kanya, ngunit muli silang nagsalubong ng kanilang mga espada at sa pagkakataong ito, nabali ang espada ni Mira. Nagulat siya nang ipaliwanag ni Marinli sa kanya na hindi niya alam ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada. Bigla, ang espada sa kanyang mga kamay ay naging isang tunay na espada, na sinasabi niyang espada ng mga Diyos. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang taybak sa buong buhay niya ngunit hindi niya nailabas ang buong lakas nito, na isang kahihiyan. Bigla siyang sumulpot sa likod niya at sinubukang atakihin siya, ngunit naiwasan niya ang mga pag-atake nito bago umatras at ginamit ang kanyang espesyal na moon sword technique sa kanya. Sinusubukan niyang harangan ang kanyang mga pag-atake, ngunit kasabay nito, tumalon siya sa hangin upang maghatid ng isang malakas na dalawang sipa na combo kasama ang isang suntok sa kanyang lakas ng loob na inihagis siya sa ring. Lumipad ang espada mula sa kanyang mga kamay, at nahawakan ito ni Mira, ngunit bigla itong nawala sa kanyang kamay at muling lumitaw sa mga kamay ni Marinli. Ipinaliwanag niya sa kanya na pinipili ng espada ang master, hindi ang kabaligtaran. Sa kabilang panig, sa wakas ay narating ni Jinmori ang isang abandonadong pabrika at pumasok sa loob upang makahanap ng nakalock na pinto. Binuksan niya ang pinto upang makita ang walang malay na katawan ng kanyang lolo na nakabalot sa mga tanikala. Sinugod niya ito at sinubukang gisingin, ngunit walang tugon mula sa panig ng kanyang lolo. Mabilis niyang sinubukang maghanap ng isang bagay na magagamit niya upang maputol ang mga tanikala, ngunit biglang sinimulan siyang kutsain ng kanyang lolo at nagsimulang magdaldal bago sumabog. Si Jinmori ay nahuli sa isang malaking pagsabog at nahiga sa sahig habang ang isang hindi kilalang lalaki ay dumaan at kinukutsa siya at sinabi sa kanya na siya ay mahina. Iniisip ng lalaki na patay na si Jinmori at nagsimulang maglakad palabas, ngunit dahan-daang tumayo si Jinmori, sinabihan ang lalaki na huminto. Namangha ang lalaki at sinabi kay Jinmori na dapat na lang siyang mamatay at gawing madali para sa kanilang lahat. Ngunit nakatayo doon si Jinmori, sa wakas ay hinahamon ang lalaki na makipag-away. Gumagamit ang lalaki ng doppelganger technique at lumikha ng isang grupo ng mga clone ng kanyang sarili na lahat ay umaatake kay Jinmori. Sa sandaling sinubukan niyang lumaban sa kanila at gumawa ng isang mahusay na trabaho upang mapanatili ang mga ito sa bay, ngunit ito ay hindi sapat na mabuti habang sinisimulan nila siyang itambak sa kanya, bagsak siya sa sahig at sa basement. Habang pilit siyang gumagalaw, lumingon siya para makita ang mga bangkay ng mga kalaban na dapat niyang lalabanan sa laban ngayon. Tumawa ang lalaki sa kanyang mukha at ibinunyag na ang mga taong kinakalaban ng kanyang koponan ay mga miyembro ng kanyang organisasyon, at malamang napapatayin din nila ang kanyang mga kaibigan sa lalong madaling panahon. Si Jinmori ay baliw na baliw pagkatapos marinig ito at pinasabog ang lahat ng mga clone palayo sa kanya habang ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na gumulong na lang at mamatay dahil nasaktan na siya. Gayunpaman, tinitigan siya ni Jinmori ng diretso sa mata at gumamit ng acupuncture technique sa kanyang sarili na magpapamanhid sa kanya sa kabuuan ng laban upang hindi siya makakaramdam ng anumang sakit. Sa loob ng stadium, paulit-ulit na inatake ni Marinli si Mira nang hindi siya binibigyan ng pahinga, habang sinusubukan lang niyang iwasan ang lahat ng pag-atake nito hanggang sa masaksak siya nito ng diretso sa tiyan. Pagkatapos ay sinipa niya ito bago sinuntok sa lupa. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa buhok bago sinampal sa mukha at saka muling sinuntok sa loob ng sugat niya. Muli siyang bumangon habang kinukutsa siya nito sa pagsubok man lang at sinabing hindi na sasama si Jinmori sa laban ngayon dahil malamang ay patay na siya. Pinagalitan nito si Mira, na nagpahayag na hinding-hindi mamamatay si Jinmori sa pakikipaglaban sa mga talunan na tulad niya, at sumugod para sa isang combo ng maraming suntok, naglanding ng ilang hit bago niya muling ipatawag ang espada, tinamaan siya sa kanyang balikat, at sinipa siya sa lupa. Ang akala ng lahat ay tapos na ang laban nang biglang nagising muli si Mira, ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Siya ay tila kumikinang na may napakalakas na aura at may dalawang kakaibang malabalahibong bagay na lumalabas sa kanyang ulo. Nawala ang espada mula sa mga kamay ni Marinli at lumitaw sa kamay ni Mira, na nagpakita sa kanya ng kanyang bagong natagpuang chakra. Nagpa siya siyang gamitin din ang kanyang chakra, at pareho silang nakikibahagi sa isa pang tunggalian. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi kalaban ni Marinli si Mira, na lumampas sa kanyang mga pag-atake ng walang anumang problema at pinutol ang kanyang chakra bago naghatid ng napakalaking slash na nagpatamba kay Marinli at tinapos ang laban.
Sinubukan niyang tumayo at bumagsak ngunit nagulat ang lahat, dumating si Jin Mori sa takdang oras at sinalo siya bago niya siya inilabas sa ring. Ang susunod naman lalaban ay pumasok sa ring, na tila nalilito sa presensya ni Jin Mori, at tinanong siya kung ano ang nangyari sa loob ng pabrika. Si Jin Mori, gayunpaman, ay hindi nagsasalita ngunit patuloy na nakatitig sa kanya, naghihintay na magsimula ang laban. Ang kanyang kalaban ay agad na nagsimulang gumamit ng kanyang chakra at inaatake siya ng isang grupo ng mga lilang hugis. Si Jin Mori ay madaling umiwas sa kanila at gumagalaw patungo sa kanya, ngunit ang kalaban ay lumikha ng isang espada at sinubukang saksakin si Jin Mori. Ngunit nagagawa niyang madaling ilihis ang pag-atake at nagsimulang maglabas ng ilang mga sipa sa kanyang mukha, na sumasalamin sa paraan ng pagkatalo niya sa lalaki sa pabrika. Si Jin Mori ay karaniwang nagngangalit at sinimulang talunin ang kalaban ng hindi nagsasabi ng isang salita at sa wakas ay naghatid ng kanyang special dragon kick. Ang lalaki ay kahit papaano ay nakayanan ito, ngunit binago ni Jin Mori ang kanyang diskarte sa Twin Dragon Kicks at ginamit ito muli sa kanya, natalo agad ang lalaki at nanalo sa laban para sa kanyang koponan. Pagkatapos ng laban, dinala ni Park Mo-jun ang tatlo sa kanyang silid kung saan ipinaalam niya sa kanila na ang mga nakalaban nila ay hindi ibang mga estudyante sa high school kundi mga miyembro ng isang lihim na lipunan ng mga assassin na tinatawag na Nox. Si Jin Mori ay labis na naguguluhan kung bakit ito nangyayari at tinanong si Park Mo-jun tungkol dito. Ipinaliwanag ni Park Mo-jun na ang mga taong ito ay sumasambo sa isang demon god at hindi kinikilala ang pagkakaroon ng alinman sa iba pang mga Diyos. Impyerno ang kanilang hangarin na sirain ang ibang mga Diyos na ito, at iyon ang dahilan kung bakit nila pinupuntirya ang mga estudyante mula sa God of High School Tournament at ang mga organizer. Ang mga mag-aaral at ang mga tagapag-ayos ay gumagamit ng mga chakra na karaniwang mga kapangyarihang hiniram mula sa ibang mga Diyos, at hanggang sa umiiral ang mga taong ito, maaaring tanggihan ni Nox ang pagkakaroon ng mga Diyos na ito. Sinabi sa kanila ni Park Mo-jun na kailangan nilang maging maingat hindi lamang sa loob ng stadium kundi maging sa labas nito dahil hindi nila alam kung sino ang maaaring tuma-target sa kanila. Humihingi sa kanya si Jin Mori ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang lolo, ngunit ibinunyag ni Park Mo-jun na wala siyang karagdagang impormasyon na magagamit sa ngayon at hindi siya magbubunyag ng anumang impormasyon sa kanya kahit na ginawa niya iyon. Inaangkin niya na silang tatlo ay napakahina at lilikha lamang ng mga karagdagang problema kung susubukan nilang iligtas ang isang maalamat gaya ng lolo ni Jin Mori. Ipinangako niya kay Jin Mori, gayunpaman, na kung manalo siya sa paligsahan, si Park Mo-jun ay magbubunyag ng kaunting impormasyon na magdadala sa kanyang lolo. Muli itong nagudyok kay Jin Mori, at ipinangako niyang mananalo siya sa paligsahan anuman ang mangyari. Kinabukasan, lahat sila ay naghanda para sa kanilang labanan laban sa grupo ni Elpyo, at ang lahat ay tila nasa gilid dahil ang laban ay magiging sa pagitan ng dalawang paborito ng paligsahan. Ang unang labanan ay dapat sa pagitan ng Dewi at Goku, at pareho silang naghahanda sa loob ng ring. Inanunsyo ng komentarista ang simula ng laban, at pareho silang agad na sumugod sa isa't isa ng buong bilis bago sinubukang sip-A ng isa't isa. Pareho silang nakakaiwas sa mga sipa, at pareho silang nagsimulang magtama sa isa't isa gamit ang kanilang mga kamao. Nagpasya si Goku na gumamit ng trick kay Dewi at inatake siya sa tainga, na halatang kayang harangan ni Dewi. Gayunpaman, sinuntok niya ito pabalik at sa isang mabilis na sipa, hinampis niya ito sa lupa bago siko. Si Dewi, gayunpaman, ay hindi pa tapos at mabilis na naglagay ng counter at itinapon siya bago pa niya makuha ang kanyang balanse. Isinara niya ang distansya at tatapusin na niya ang laban sa kanyang huling suntok nang siya ay nataranta at nawalan ng balanse bago siya napaluhod. Ipinaliwanag ni Elpyo na ang unang pag-atake na dumapo sa kanyang mga tainga kahit na naharang ito, nagawa nitong gumawa ng sapat na pinsala kaya nawalan siya ng balanse at malamang na tumagal ng ilang segundo bago niya ito mabawi. Agad na nagpasya si Goku na tumama sa kanyang ulo, ngunit sa pinakahuling sandali, iniiwas niya ang kanyang ulo, sa halip ay dinadala ang pinsala sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, bumangon siya at itinulak siya palayo bago sinuntok ang kanyang mga hita at sinipa siya sa tiyan, na nagpalipad sa kanya. Sinimula ng referee ang countdown, ngunit nagpasya si Goku na bumangon at nagmamadaling pumunta sa Dewi para sa isang huling pag-atake. Tumalon siya sa himpapawid para magsipa, ngunit nagpasya si Dewi na ipakita sa kanya kung bakit siya kilala bilang Big Daddy ni Saitama at napunta siya sa isang mapangwasak na suntok na pinalipad siya at nanalo sa laban.
Pagkatapos ay lumabas lang siya ng ring at sinabihan si Jinmori na huwag matalo sa susunod na laban. Magsisimula ang mga laban, at pareho silang tumakbo sa isa't isa bago nagpasya si Jinmori na pumunta sa opens iba at sinimulang sipin si Elpyo. Si Elpyo, gayunpaman, ay may mahusay na depensa at umiiwas sa bawat isa sa kanyang mga sipa habang sinusubukang kontrahin ang kanyang mga pag-atake sa parehong oras. Sa wakas, nakahanap siya ng butas at winalis si Jinmori sa kanyang mga paa, at bago niya mabawi ang kanyang balanse, sinimulan niya itong atakehin gamit ang sarili niyang mga combo ng sipa. Pareho silang nakapasok sa panibagong barrage ng mga sipa at suntok, ngunit malinaw na mukhang si Elpyo ang may mataas na kamay dahil ang kanyang mga pag-atake ay tila mas mahusay kumpara sa mga pag-atake ni Jinmori. Sinubukan ni Jinmori na mabawi ang kontrol sa laban at nagpas siyang pumasok para sa isang sipa at suntok sa parehong oras, ngunit madaling hinaranggan ni Elpyo ang dalawa bago siya itulak pabalik at sinipa siya ng parisukat sa mukha. Napaluhod si Jinmori, huminga ng husto, habang sinasabi sa kanya ni Elpyo na mayroon siyang tatlong pangunahing pagkukulang. Ayon kay Elpyo, ang una niyang kahinaan ay ang mga babaeng may malalaking hita. Ang katotohanan ito ay sumakit kay Jinmori, at muli siyang pumasok para sa isang grupo ng mga pag-atake, habang si Elpyo ay tumalon lamang. Gayunpaman, hinabol siya ni Jinmori at gumamit ng 3-kick combo na inaasahan na ni Elpyo, at hinaranggan ito bago siya sinipa. Lalo pang nadismaya si Jinmori at nagpas siyang gamitin ang kanyang espesyal na diskarteng Twin Dragon sa Elpyo, ngunit kumontra lang siya gamit ang sarili niyang diskarte, na nagpapawalang bisa sa mga sipa ni Jinmori. Bumagsak si Jinmori sa lupa. Muling bumangon si Jinmori, ngunit kahit anong pilit niya, laging kayang ipagtanggol siya ni Elpyo at paulit-ulit siyang hinahampas. Muli nila siyang lalagyan ng mga sipa at papasok para sa finisher kapag nabawi ni Jinmori ang kanyang balanse. Ginamit niya ang sword-style technique ng Mira ni Mon, na pinutol si Elpyo sa dibdib. Nagulat si Elpyo ngunit nagpa siya na magpatuloy ng higit pang mga pag-atake, tinamaan siya ng isang sipa, ngunit muling gumanti si Jinmori ng dalawang hampas ng espada sa dibdib na nagpadugo sa kanya. Si Elpyo ay tumakbong muli sa kanya, at pareho silang tumalon sa ere, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Jinmori ang One Punch Man technique ni Dewi at tinamaan nito ang mga paa ni Elpyo na ikinagulat muli ng lahat. Nakikisali sila sa isang napakalaking labanan kung saan patuloy silang naghahagupit sa isa't isa ng sunod-sunod na pag-atake, at ginamit pa ni Jinmori ang kanyang Twin Dragon Kicks, habang ginagamit ni Elpyo ang kanyang espesyal na sipa upang kontrahin ito. Sa wakas ay nakakuha si Jinmori ng isang flash ng inspirasyon at lumikha ng isang bagong diskarte, sumasabog ito sa Elpyo habang ginagamit din niya ang kanyang pinakamalakas na diskarte at kinokontra ito patungo kay Jinmori. Nagkasalubong ang mga pag-atake sa gitna, ngunit nakikita namin si Jinmori na nakatayo pa rin habang si Elpyo ay nakadapa sa sahig. Gayunpaman, bago maipahayag ang panalo, bumangon muli si Elpyo habang ang isang grupo ng liwanag ay ganap na nakapaligid sa kanya. Nilakad niya ito at biglang nakuha ang kapangyarihan ng Nine-Tails Fox na nagising ang kanyang chakra. Ang lahat ay natulala sa kanyang pagbabago at lubos na nalilito sa aura na kanyang ginagawa. Si Jinmori, gayunpaman, ay tila hindi masyadong nababahala o natatakot sa bagay na iyon. Lalo siyang nasa sabik na labanan ng isang mas malakas na Elpyo. Malinaw na sinabi sa kanya ni Elpyo na sa antas kung nasaan sila ngayon, hindi siya maaaring manalo, ngunit hindi iyon mahalaga kay Jinmori habang nagsimula siyang gumawa ng plano ng pag-atake at nagsimulang lumipat patungo sa Elpyo ng mabagal. Pinuri ni Elpyo si Jinmori sa paggamit ng kanyang utak, ngunit biglang, sa sobrang bilis, si Jinmori ay sumugod kay Elpyo at sinimulan siyang suntukin. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga suntok ay naharang ng isang hindi nakikitang hadlang, at biglang, si Elpyo ay naging Goku at gumamit ng instant transmission technique upang lumitaw sa likod ni Jinmori bago siya sinuntok ng diretso sa hangin. Pagkatapos ay sinimulan ni Elpyo ang pagsuntok at pagsipa kay Jinmori habang siya ay nasa himpapawid na sinaktan siya ng husto habang siya ay bumagsak sa lupa. Si Jinmori, gayunpaman, ay muling bumangon upang salakayin si Elpyo, na nagmamadaling lumapit sa kanya ng buong bilis. Agad siyang sinuntok ni Elpyo, ngunit nagulat siya, natutunan din ni Jinmori ang sining ng instant transmission at lumitaw sa likuran niya bago siya sinubukang sipin. Si Elpyo, gayunpaman, ay tapos na sa kanya at sumugod sa kanya, naghatid ng isang napakalaking suntok na nagpatambo sa kanyang mga tuhod.
Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Jinmori. Si Elpyo, gayunpaman, ay tila nanginginig dahil ang kanyang mortal na katawan ay hindi maaaring maglaman ng kapangyarihan ng isang nine-tailed fox. Habang nagpa siya si Jinmori na sumugod muli sa kanya. Ginagamit ni Elpyo ang kanyang mga espesyal na kasanayan para mag-conjure ng dalawa pang Firefox para atakihin si Jinmori, ngunit hindi natakot si Jinmori, kaya agad niyang pinatay ang mga Firefox na iyon at nakipag-away sa malapitang quarter kasama si Elpyo. Nagkakaroon sila ng mahahabang back and forth na suntok, umaatake at kontra-atake sa isa't isa bago si Elpyo ay nagpunta ng suntok sa kanyang mukha. Si Jinmori, gayunpaman, ay hindi nabigla dito at tumakbo muli sa kanya, at ang kanilang mga kamao ay nagsalubong. Nababalot sila ng napakalaking nagninangas na buhawi na nilikha ni Elpyo habang pinapatawag niya ang 100 ng kanyang Firefox para salakayin si Jinmori bago sabihin sa kanya na tapos na ang laban. Gayunpaman, ang mga mata ni Jinmori ay naging asul tulad ng kay Gojo Saturday Uro habang tinatapik niya ang kanyang chakra, ganap na sinisira ang lahat ng kanyang Firefox bago muling natigilan. Naisip ni Elpyo na kung hindi ito gumana ng isang beses, dapat itong gumana sa pangalawang pagsubok, kaya ipinatawag niya ang isa pang batch ng Firefox at ipinadala ang mga ito kay Jinmori, ngunit pagod na siya sa Firefox na ito at gumamit ng isang suntok upang patayin silang lahat, at ang lakas ng suntok na iyon ay nagpapalipad kay Elpyo, na nagbabalik sa kanyang anyo ng tao at pagkatapos ay nadurudge ng isang napakalaking kamay na nagpatumbo sa kanya pabalik sa ring. Idineklara ni Jinmori ang panalo habang nakahiga si Elpyo na walang malay sa sahig. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta si Jinmori sa ospital kung saan nagpapahinga si Elpyo at tinanong siya kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Elpyo na ayos lang siya at pagkatapos ay hiniling sa kanyang mga kaibigan na umalis sa silid upang makausap niya si Jinmori. Ibinunyag sa kanya ni Jinmori na nag-aalala siya sa kanyang lolo at hindi niya alam kung okay siya o hindi at sinabi sa kanya na nangako si Park Mo-jeon ng impormasyon sa kanya kung mananalo siya sa tournament. Sinabi sa kanya ni Elpyo na ang finals ay laban sa koponan ni Jegal, at siya ay isang napakadelikadong kalaban, ngunit kung si Jinmori ay lalaban gaya ng ginawa niya laban sa kanya, hindi siya dapat mahihirapang talunin si Jegal. Lumabas si Jinmori kasama sina Dewi at Mira para mag-usap nang biglang may napansin silang mali sa langit. Biglang inanunsyo na ang torneo ng God of High School ay nakansele habang pinapanood nila ang isang misteryosong nilalang na lumilitaw mula sa langit patungo sa lupa habang ang iba't ibang maliliit na kakaibang lumilipad na bagay ay gumagala at sinisira ang lahat. Bumaba silang lahat para tingnan kung ano ang nangyayari nang bigla silang makarinig ng malakas na ingay at napansin nilang nag-aaway na naman sina Jegal at Elpyo. Si Elpyo ay binago sa kanyang nine-tails fox form at tila nangunguna sa kanyang pagwawalang bahala kay Jegal na walang magawa kundi tanggapin ang pambubugbog. Habang si Elpyo ay ginulo, ginamit ni Jegal ang kanyang espesyal na kakayahan para gumawa ng kakaibang halimaw na kumakain ng Elpyo. Si Jinmori ay nanonood ng may takot habang ang halimaw ay nagiging bola, na nagsimulang lumutang sa kalangitan bago ito sumabog, at isang walang malay na Elpyo ang bumagsak sa lupa kasama ng isang kakaibang bagay na dapat ay isang napakalakas na bagay na kilala bilang susi. Agad na ginamit ni Jinmori ang kanyang chakra technique upang subukang kunin ito, ngunit kinuha ito ng lumilipad na robot bago lumipad. Ang susi ay kinuha ng isang mukhang walang tirahan na lalaki na umatake sa lumilipad na bagay at pagkatapos na lumipat mula sa isang tao patungo sa isa pa, ito ay dumapo sa isang puting buhok na dod na tila ang pangunahing kontrabida na nagdadala ng sakuna na ito. Labis siyang nasasabik na sa wakas ay makuha na niya ang susi, ngunit sinampal lang siya ni Jinmori mula sa likod at kinuha ang susi dahil lang sa sinusubukan ng lahat na makuha ito. Biglang, inihayag na nalaman ng Amerika ang tungkol sa krisis na ito sa Korea, at napagpasyahan nila na gusto nilang makialam sa pinakamaraming paraan ng Amerika na posible sa pamamagitan ng pagpapadala ng grupo ng mga nuclear missiles sa Korea. Ngayon si Park Mo-jeon, na sinusubukang pigilan ang kakaibang estatwa na maaaring sirain ang buong planeta, ay isa pang problema. Mabilis siyang tumingin sa iba pang mga bata at dinala sila sa ibang lugar. Nagising si Jinmori sa isang kakaibang isla na may isang grupo ng mga estatwa at nagsimulang tumingin sa paligid upang subukang hanapin sina Dewi, Mira, at Elpyo. Naglakad-lakad siya ng ilang sandali bago nakita si Elpyo sa sahig na tila dumudugo ng husto. Mabilis na ginamit ni Jinmori ang kanyang acupuncture technique para ihinto ang kanyang internal bleeding at bumalik si Elpyo sa consciousness.
Sinabi niya kay Jinmori na kailangan niyang panatilihing ligtas ang susi dahil mukhang hinahabol ito ni Jekyll. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Jinmori na pumunta at hanapin ang kanyang mga kaibigan. Si Jinmori ay tumatakbo sa paligid ng isla na sinusubukang hanapin ang kanyang mga kaibigan nang bigla niyang makita sina Dewi at Mira na parehong nakahandusay sa lupa, halos walang malay. Pumunta siya sa kanila nang sabihin sa kanya ni Dewi na tumakas dahil nawala na sa isip si Jekyll. Bigla siyang nakarinig ng tumatawa at lumingon siya para makitang galing iyon sa Jekyll. Sinabi niya sa kanya na tapos na siya sa mga larong ito at gusto niyang isuko kaagad ni Jinmori ang susi, at sinagot lang ni Jinmori na hindi siya mahal ng nanay ni Jekyll. Nakikipag-away sila, at si Jekyll ay tila nangunguna habang si Jinmori ay nagsisikap lamang na ipagtanggol habang si Jekyll ay hinawakan siya sa ulo at inihagis sa lupa. Nagsisimula na naman silang mag-away. Pagkatapos ay biglang, nagkaroon ng malaking flash ng liwanag, at lahat sila ay na-teleport pabalik sa kanilang normal na mundo. Binuksan ni Jinmori ang kanyang mga mata at lumingalinga sa paligid upang makita ang isang post-apocalyptic na eksena kung saan nawasak ang lahat at isang napakalaking nakakatakot na mukhang estatwa na nakahandusay sa lupa. Gayunpaman, gusto pa rin ni Jekyll na makuha ang susi at hinawakan si Jinmori sa hangin bago gamitin ang kanyang mga galame para makapasok sa kanyang pantalon. Kinuha niya ang susi sa kanyang pantalon bago gamitin ang kanyang tiyan para kainin ito. Si Jinmori ay tumingin ng may takot habang si Jekyll ay nag-transform bilang isang sanggol pagkatapos ay nagpalaki ng mga pakpak at nagsimulang lumipad sa hangin bago nag-transform sa isang pinaghalong anghel at isang demonyo, na nagpahayag na siya ay magwawakas sa lahat ng sangkatauhan. Si Jekyll ay tila muling nagkatawang tao bilang isang aktwal na demonyo, at naramdaman ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanila ni Mira na dapat silang bumalik at muling makisama kay Elpyo at sa iba pa. Ngunit biglang sumulpat si Jekyll sa kanyang harapan at inihagis siya bago sila hinabol at pinasabog ng sinag. Naiwasan nila ang pag-atake at nagsimulang sumubok na lumaban, ngunit nasa ibang antas si Jekyll at pinipigilan lang ang espada ni Mira gamit ang isang daliri bago siya itinapon. Sinubukan siyang suntukin ni Dewi ngunit umiwas si Jekyll bago siya sabog din. Sa panonood nito, sumali rin si Jinmori sa laban, ngunit madaling igapos siya ni Jekyll sa hangin gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit nalagpasan ito ni Jinmori at ginamit ang acupuncture technique sa kanyang sarili upang pabilisin ang kanyang sarili at mailabas ang kanyang nakatagong kapangyarihan bago tumakbo sa Jekyll. Napapasabak sila sa isang malawakang labanan. Sa huli, muling sumama sa laban sina Mira at Dewi, ngunit nagawang iwasan o harangan ni Jekyll ang lahat ng kanilang mga pag-atake bago sila tumakbo habang pinasabog niya sila ng mga mahiwagang beam mula sa itaas. Nagpatawag siya ng grupo ng mga dudes na kumukuha kay Jinmori, ngunit ipinagtanggol siya ni Mira at nagsimulang tumakbo ng harangin ni Jekyll ang kanilang dinadaanan at pinadalhan sila ng mahiwagang sibat. Dumating si Dewi upang iligtas, gayunpaman, at hinerangan ang pag-atake gamit ang kanyang katawan bago sinabihan siyang tumakbo. Ngunit nagalit ito kay Jinmori na biglang tumapik sa kanyang chakra at muling nagpatawag ng isang higanteng poste at tumakbo kay Jekyll na may nakakabaliw na bilis na tumutugma sa kanyang lakas at nalampasan siya sa liksi. Nakarating sa kanya ng maraming hit, sa wakas ay nagtagumpay si Jinmori sa kanya at tumawag sa isang grupo ng mga tama ng kidlat sa Jekyll, na lubos na nawasak sa kanya habang siya ay bumalik sa isang tao. Umupo silang lahat sa pag-aakalang tapos na ang lahat, ngunit gusto ni Jekyll ng mas maraming oras sa screen, kaya nag-convert siya sa isang malakas na demonyo at nagsimulang umatake sa kanila. Dumating din si Elpyo sa pinangyarihan, at silang lahat ay sama-samang nagsimula ng todo-todo na pag-atake laban kay Jekyll, sinusubukang sirain siya ng lubusan gamit ang kanilang chakra. Sa wakas ay ginamit ni Jinmori ang kanyang Dragon Kick upang ipatawag ang isang malaking dragon, na nakikipagsagupaan sa halimaw ngunit tila hindi ito tinamaan sa kaibuturan, kaya siya ay tumulak pasulong at ginamit ang Twin Dragon Technique, na pumutok sa halimaw, na sinisira ito ng buo. Umupo silang lahat nang biglang may dumating na babae at hinamped si Jinmori sa ulo, na sinabihan siya para sa lahat ng pagkasira na ginawa niya. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakoronahan bilang panalo sa paligsahan, at siya ang magbibigay ng anumang hiling na gusto niya. Ang tanging bagay na hindi niya magagawa ay ibalik ang mga tao mula sa kamatayan, ngunit maliban doon, ang lahat ay patas na laro.
Agad na sinubukan ni Jinmori na hilingin sa kanya na ibalik ang kanyang lolo ngunit huminto siya habang lumilingon sa likuran upang makita ang grupo ng mga kaibigan niya at pati na rin ang mga kaibigan ni Elpyo na nawalan ng mga paa. Nagpasya siyang gawin ang walang pag-iimbot at hiniling sa kanya na pagalingin ang lahat ng kalahok, sino man ang nasaktan sa paligsahan, at ginagamit niya ang kanyang mahika para pagalingin ang bawat tao ng lubusan. Tila masaya si Jinmori ngunit pagkatapos ay bumagsak dahil sa pagod. Nagising siya sa sarili niyang kwarto at lumingga-lingga sa paligid para makitang nagluluto sa kusina sina Dewi at Mira. Tila tuwang-tuwa ang mga ito nang makita siyang gising. Sinabi nila sa kanya na siya ay natutulog sa loob ng 3 buong buwan at na sila ay nag-aalaga sa kanya sa panahong ito. Naging emosyonal si Jinmori sa pag-iisip na mayroon siyang mabubuting kaibigan bago sila umupo sa hapag para kumain ng hapunan.